Balik Davao City si Pangulong Rodrigo Duterte na sa premium economy seat ng isang commercial flight sumakay kagabi. Ito'y para raw magbigay ng halimbawa sa ibang government officials na tigilan na ang VIP treatment. Sa pagharap ng Pangulo kanina sa mga Muslim group, sinabi niyang magdadagdag siya ng mga posisyon sa gobyerno para sa mga Muslim matapos kausapin ng MILF at MNLF. Live mula sa Davao City, may report si Rida Reyes. Rida? Yes, Jessica, sa kanyang muling pag-uwi sa Davao City, muling humarap kanina si Pangulong Rodrigo Duterte sa nasa 800 mga Muslim leaders at Muslim groups ay dito at dito ay kanyang inilatag ang kanyang mga pangmatagalang plano at pangako para sa Mindanao. Balik Davao City muli si President Rodrigo Duterte bago pa man matapos ang work week. Dati na niyang sinabi na balak niyang magpabalik-balik sa Davao City. Sa mga larawang ito, makikita ang Pangulo sa loob ng isang commercial plane. Kinuusap pa niya ang ilang pasahero at flight attendant. Bago naman sumakay, dumaan siya sa mandatory frisking at security checks sa NAIA gaya ng mga ordinaryong pasahero. Nakipagkamay pa siya sa ilang biyahero. Kinamayan din niya ang bagong NAIA General Manager na si Ed Monreal. Ayon kay PCO Secretary Martin Andanar, ang pagsakay daw ni Duterte sa isang economy class commercial plane ay para magbigay ng halimbawa sa ibang government officials na tigilan na ang VIP treatment. Dumating sa Davao City ang Pangulo bago mag-alas 11 kagabi pero hindi na siya dumaan sa labasan ng mga pasahero. Hindi naman daw nababahala ang Pangulo sa mga ulat na may banta ng terorismo sa lungsod mula sa grupong ISIS. Sa harap ng nasa 800 kinatawan ng mga Muslim groups mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, humarap kanina si Pangulong Duterte para makiisa sa pagdiriwang ng Mindanao Hari Raya Eid al-Fitr kasunod ng pagtatapos ng panahon ng Ramadan. Ibinida ni Duterte ang pangako ng pagbabagong inihahanda ng kanyang administrasyon para sa mga kababayan nating Muslim. Hiling niya, sapat na panahon para maitulak ang plebisitong magsusulong ng federalismo o kaya'y ang tuluyang pagpasa ng Bangsamoro Basic Law o BBL na nabinbin sa ilalim ng Aquino Administration. Maglalaan din daw siya ng dagdag pang regional at state positions para sa Muslim oras na matapos ang kanyang pakikipag-usap sa mga kinatawan ng MILF at MNLF. Nauna nang kinumpirma ni Duterte ang kanyang planong magtungo sa Hulo para kausapin si MNLF Chairman Nur Miswari. Ipakikiusap daw niyang mabigyan ito ng Safe Conduct Pass sa gitna ng mga kasong kriminal na kinakaharap nito kaugnay ng madugong Zamboanga siege noong 2013. There are only about 3, 4, or 5 Muslims would be occupying a cabinet position. Alam mo kasi, ganito yan. We are trying to do a framework. And if I succeed in convincing everybody in Mindanao, if I could convince my MILF brothers and Nur Miswari of the MN, there will be a reconfiguration of the territory. And most of them will occupy the regional or state positions. Tungkol naman sa mga grupong Abu Sayyaf na nasa likod ng mga serye ng kidnapping sa ilang dayuhan, Let us build a nation that will be founded on peace and understanding. kasama sa mga dumalo sa pagtitipon ngayong gabi si MILF Vice Chairman Ghazali Jafar na nakitang kausapan ni Duterte pagkatapos na aktibidad. I am not in liberty to divulge that. What is important is MNLF is putting in Calabar. We are one people. We are one people. One common problem. And lahat kami gusto namin ma-resolve ito. Samantala, kapansin-pansin naman ang mas pinaigting na seguridad matapos sabihin kahapon ni Davao City Acting Mayor Paulo Duterte na nahaharap ang lungsod sa banta ng terorismo mula sa grupong ISIS. 300 pulis at mahigit 200 sundalo ang ipinakalat sa paligid ng venue bilang bahagi ng security measures ng Task Force Davao. Hindi naman natin dinidiscount yung sinasabi ng mga persons and authorities natin, pinapaigting pa rin namin. Nagpapasalamat kami. Nagiging way yon para mas maging alerto ang PNP namin.
Jessica, sa kabila ng impormasyong ibinahagi nga nitong si Davao City Acting Mayor Paulo Duterte kahapon na sinabi niya na meron daw siyang natanggap na impormasyon ng banta ng terorismo sa seguridad mula doon sa mga grupong ISIS, sinabi naman at nilinaw na rin ng pamunuan ng AFP at ng PNP na nananatili pa rin ligtas ang lungsod ng Davao mula sa mga banta ng terorismo. Jessica. Rida, ano ang impormasyon na nakakalap nyo hanggang kailan dyan si Presidente Duterte? Ito ba yung kanyang weekend rest? O meron din ba siyang mga official duties na kailangang gampanan katulad nung pagdalo dun sa celebration ng ating mga kababayang Muslim dyan? So far, Jessica, ang only information natin ay yung inattenda niya, which is itong kasama itong Muslim event na ito para bilang pakikisa doon sa pagdiriwang ng katapusan ng Ramadan. Pero for this weekend, wala pa silang ibinabahagi sa atin na magiging plano niya. Pero kasi ilang beses na rin namang sinabi ng kanyang kampo na talagang inclined itong si Pangulong Duterte na umuwi tuwing weekends dahil although sinabi niya na for the whole week ay ready raw siya na magstay sa Manila para doon sa mga aktibidad, ay syempre gusto pa rin niyang magkaroon ng time para magpunta rito. Kanina, by the way, Jessica, ma-share ko lamang, sa pag-uwi niya sa Davao kanina, very light yung mood niya at sa kanyang pakikipag-usap sa mga kapatid na Moro na nandoon sa event na inattenda natin kanina, at talagang parang mafe-feel mo na at home siya. So I think malaking bagay yan para sa kanya dahil sa kabila syempre ng mga iba't ibang mga issue na kanyang dapat natutukan bilang bagong presidente ng Pilipinas, ay kailangan din naman syempre na magkaroon ng break. So ang information din na nakuha natin, by Monday daw ay magkakaroon na siya ng posibleng lumuwas siya sa Manila dahil apparently ay mukhang meron siyang nakaset na meeting kasama ang mga tauhan ng US State Department. Jessica. Okay. Rida, marami kasi ang nagtataka dun sa biglaang pag-leave nung anak ni Presidente Duterte na si Inday Sara ang mayor ng Davao. Tapos ginawa ng acting mayor ngayon tuloy yung kanyang kapatid na vice mayor, si Pulong Duterte. Ano bang nasasagap niyong balita dyan? Bakit biglang nag-leave si Inday Sara bilang mayor? Yes, alam mo yan yung tinatanong natin mula kanina pa. In fact, kahit doon sa mga tao sa munisipyo ay nagtatry tayo sa kanilang makakuha ng kahit kaunting impormasyon kung ano nga ba yung real score. Dahil ang sinabi lang naman sa atin, for the record, ay magli-leave lang daw siya pansamantala at magiging ito munang kapatid niya na vice mayor ang magiging acting mayor. Tinatry natin na i-contact itong si Inday Sara pero wala pa rin naman siyang impormasyon na sinasabi sa atin. Bagamat meron din nakakarating dito na konting impormasyon na baka raw nagkakaroon ng consideration doon sa naunang mga statements earlier or inquiries kung sino ang dapat na maging First Lady, at dahil kasama siya doon sa mga options ng pagiging First Lady ni President Duterte. So yan ay that remains to be seen. Wala pang confirmation na nanggagaling mismo kay Inday Sara Duterte. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rida Reyes.